Okay, punta na po tayo dito sa mga dapat nating pag-usapan. Ito siyempre, sentro po rito sa ating usapan. Ngayon po, pwede po natin sabing fake news si Boying Rimulya kasi wala naman na pakita na warrant of arrest. Pwede rin namang incoming, no? Inunahan lang kasi nga, diversion eh. Alam po natin na yan po ay diversion. Gusto po nila yan ang pag-usapan. Nakakatuwa nga lang po ang mga Pilipino ngayon kasi hindi na po tayo nadadala sa diversion, no? Ang mga Pilipino po ngayon, isang araw papatulan po 'yan, pero after po niyan, balik na po tayo sa question na napakatagal ng panahon, bakit wala pa ring nakukulong sa mga magnanakaw sa flood control project, no? Matagal ng panahon, bakit wala pa rin pong hustisya? No, lalo na ngayon, 188 ang kumpirmadong namatay dito po sa nakaraan. Napakarami po diyan ay sa Cebu po, no? Yung namatay po at ang dahilan po, ayon na rin mismo kay Bibi, may hindi po yung bagyo, kung hindi po yung baha, no? Nadulot ng sari-sari, no? Particular, ito pong walang habas na pagkukwari na at saka ito pong walang habas na development sa mga kabundukan, sa mga bundok dyan sa Cebu. Sa tinuturo nila yung Monterasa. So, yan nga po kasi dapat yung iniimbestigahan. Kasi, teka lang, tumatawag tong mga kabirada ko. Nakalive ako kako. Kung gusto nyo po malaman para magawa ng paraan, yan po yung tumbukin nyo. Ano yung dahilan? Hindi ko po alam kung may nangyari ng ganyang kalala sa Cebu so far. Wala po ako nababalitaan na ganyan kalawak. No? Yung, lalo na po yung casualty. Okay. Tapos nagtuturuan sila ngayon. Pati yung nananahimik na Dolomite. Ang maganda lang po, at least alam ni Barre 4, yung gobernador, alam ni Barre 4 yung kanyang pupunterehin. Alam niya yung lulutasin niya. Kung nakita mo yung problema, matinukang pinuno, alam mo yung lulutasin. Hindi po katulad nito. Pati po, eto problema natin sa gobyerno na to. 3 years may gitna, 4 years na po, magpo 4 years na sila na nasa tungkulin. Pati po yung kanilang mga kaalyado, meaning Dilawan at Kakamping at saka mga makakaliwang grupo. Kasama po ng kanilang mga supporter at ng media. 4 years na po, mas matagal na po ang panunungkulan ni BBM. Mahigit na po siya sa kalahati ng kanyang termino. Pero panay-paninisi pa rin. Parang pinatanggap po ng media sa atin na kung may makikita kayong problema, maghanap tayo ng sisi. Hindi po lutasin eh. Nung una, cute pa yan, yung ganyang problema. Kung isang buwan, kalahating taon ka pa lang, wala ka pang isang taon, ano pa po yan, valid pa po yung reason mo, no? Nasisihin yung dating administrasyon. Kasi hindi ka pa nakakaporma eh. Pero kung mahigit ka na po ng termino, ganun na rin po yung tono hanggang ngayon. Mismo yung presidente naninisi, naghanap ng sisi na kung hindi ginawa, wala ka talagang kakayahang maging presidente. Yun lang po yun, no? Lahat po kayo, pati kasama yung media, yung nagsasabi po na Duterte pa rin na may kasalanan na nagaganap ngayong 2025 na kahit wala na sila 2022 pa lang. Isa lang po pagpapatunay niyan, mga inutil talaga kayo. Kasi wala pong matinong pinuno na ika-4 na taon na ng termino mo, naninisi ka pa ng dati, no? Wala kang kakayahang lutasin. Wag na tayong, hindi po uso sa mga matitinong pinuno yung sisiyan na sisiyan eh. May nakita kang problema, lutasin mo.
Pero kung ang inuuna po ay sino sisisihin, tiniti ako sa inyo, banban po yung ganyang pamahalaan, ganyang uri ng pamamahala. No? Kabanbanan po yan. Wala kang aasahang matino dyan. Kasi una niyang iniisip, sino yung sisisihin. Kaya lagi nauso, dito lang po nauso, panahon naman ni Tatay Digong, wala naman po nagtatanong, saan nagsimula ang droga? Saan? Hindi. War on drugs kagad. War on criminality kagad. Kasi po katulad niyang mga corruption. Kung uugatin niyo po yung corruption sa Pilipinas, nagsimula po yung panahon ng Kastila. So wala kang lulutasin kasi panahon pa pala ng Kastila, meron eh. Panahon pa pala ng Kastila, hindi po ko naniniwala diyan. Yung mga chain reaction, kaya hanapin niyo yung pinagmulan. Kung hanapin niyo po yung pinagmulan ng korupsyon, uugatin niyo yan sa panahon pa ng Kastila nung sila'y namumuno dito. May korupsyon na po. So ibig ba sabihin, ang sisihin natin Kastila? Hindi, di ba? Para tayong tanga. O, ganyan lang po yan. Para kang tanga, kung kada may mangyayari ngayon, isisisi nyo lang. Kita nyo, wala silang may pagmalaking nagawa. Ano ba nagawa nyo? Wala. Wala silang may pagmamalaking nagawa kasi nga panilang sisi ang gusto nila. Makalusot lang. Yun, palusutin. Di ba? Palusutin lang po yung kanilang kagustuhan. Ngayon, eto na naman si Bato. Diversion po yan, yung kay Bato. Alam natin. Kaya lang hindi na kinakagat ng tao. Eh. Ngayon po, lahat nakita natin, lahat pumapailalim kay BBM. Yung 3 branches of government, yung administrasyon, siyempre yung executive, hawak ni BBM, o kung sino man yung namumuno talaga sa Pilipinas, minsan hindi na rin ako sigurado eh. Kasi si BBM laging hindi niya alam eh. Di ba? Lagi nagkakamot. Paano nangyari to? Bakit nangyari to? Nakikigalit pa eh. Galit yung mga tao dahil sa corruption. Nakikigalit din si BBM. Anyways, kung sino man na namumuno sa Pilipinas, ha? Ano na nga ba yung sasabihin ko? Ayun. Kung sino man po ang namumuno sa Pilipinas, gusto nila totally umano sa kanila sumambay. Hindi totoo na meron pang nagaganap ngayon ng co-equal, separate co-equal branches of government. Kasi yung co-equal government niya na Senado at Kongreso, meaning yung pong Congress na binubuo ng Senado at House of Representatives, ay totally nagpailalim na po kung sino yung namumuno sa Pilipinas. Hindi na tayo sigurado, di ba? Okay. Ngayon, eto naman po, sa kaso ni Bato, ang question ko, susuwagin din ba ng ni BBM, o kung sino man yung namumuno sa Pilipinas, kayo din, may duda na no? Kayo din, may duda na kayo kung si BBM nga ba talaga yung nagpapatakbo ng Pilipinas eh. Okay. Kaya ba suwagin ni BBM o kung sino man yung tunay na kapangyarihan sa Pilipinas ang Supreme Court? Yan ang gusto kong itanong sa inyo eh. Kasi dito, usapin na po ito ng korte laban sa gobyerno na gustong ipakulong ang kanyang mga kalaban. Hindi na po nyo may didinay yan eh. Hindi nyo lang po gusto, nagdidiwang nga kayo eh. Di ba? Nagdidiwang kayo sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Ang question, dito ba kay Bato, tahasan ninyong lalabagin yung sinasaad at nilinaw ng Korte Suprema? Ganito po kasi ang Korte Suprema. Dapat sisihin din kayo eh. Malaki rin po ang problema ninyo dahil sa bagal nyong aksyonan yung isinampang kaso ng pamilyang Duterte sa mga kumidnap di umano kay Tatay Digong. Kasi kung pinagpasyahan nyo na po yan, wala na po tayong usapin ngayon tungkol kay Bato. Kung sinabi nyo po na kinidnap si Tatay Digong at pababalikin sa Pilipinas, yun na po yun.
Mamomblema na lang yung gobyerno paano niya ibabalik si Tatay Digong. Pero hindi na po masusundan. Di po ba? Kung diniklara na ninyo yung ginawa kay Tatay Digong ay pangingidnap, maaaring hindi pa rin mapabalik si Tatay Digong kasi pinangatawanan na ng mga hari-harian na ICC na may jurisdiction sila eh. Yung problema po na yan, problema na po yan ng gobyerno. Kasi uutusan mo di ba? Uutusan ng Supreme Court Kung kidnapping yung ginawa, ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Hindi na po ngayon natin pag-uusapan to. Okay. Hindi na natin pag-uusapan tong kung may warrant o pares ba si Bato kasi matik na yan, nagpasya na yung Supreme Court Wala na kayong pwedeng i-issue kasi ang pinagbabatayan nila yung Supreme Court din mismo na sinabi na pwede panlitisin Pero ibang usapan na kasi to Supreme Court Usapin na to ng soberenya ng Pilipinas. Mismo kayo, hindi na kayo kinikilala. Yung korte ng Pilipinas hindi na kinikilala. Ayaw nyo pa rin magpasya. Kaya sinasamantala nito habang wala kayong pagpapasya sa kay Duterte. Samantalahin na ipakulong si Bato. Pag kinaya pa rin nila si Bato, testing nila si Bato kakayanin din nila si BP Sara. 'Di ba? Si walang umaawat na sa kanila Alam nyo kung anong pinakamalaki yung pagkakamali? Kayong gobyerno ni BBM? Wala na si Torre. Alam nyo si Torre lang po. Ako naniniwala. Ibang klase po yung Torre. Hindi ko po siya pinupuri. Hindi ko po siya pinupuri dahil ibang klase siya. Ang point ko, pag inutos nyo kay Torre yan, susundin niya kaya walang ano sa kanya Meron siyang kaisipan na ito, tama tong ginagawa ko. Hindi ako kailangang magpaliwanag nito, yung nag-utos sa akin. Yung mga, hindi nga natin kilala kung sinong PNP chief ngayon. Meron ba PNP chief ngayon? O si Torre pa rin? Di ko alam yung sitwasyon Alam ko, tinanggal na siya. Pero siya pa rin yung 4-star general, etc. Okay. Ano yung sinasabi ko na susuwagin mo yung Supreme Court? Dahil malabo yung interpretasyon ni Boying. Interpretasyon ni Boying yan, kaya nakulong si Tatay Digong. Huwag niyo sabihin may sariling interpretasyon si Torre. Sumunod lang si Torre sa utos. Okay. Dahil sa interpretasyon ni Boying na pwedeng dakpin si Tatay Digong, kaya dinakip. Sumunod si Torre. Kaya nga po nagsampa na ng reklamo yung pamilya Duterte. Kaso ang bagal nyo kumilos, ang bagal po magpasya ng Supreme Court. Kaya meron na naman hinihintay tayo na ICC warrant of arrest laban naman kay Senator Bato. Di sana wala na tayong pinag-uusapan na warrant of arrest ng ICC. Ang pinag-uusapan na lang natin, paano natin mapapabalik si Tatay Digong. 'Di ba? Ngayon, malinaw po na dapat dumaan sa korte ng Pilipinas. Sinabi na po yan ng Supreme Court. Sinabi rin po yan ng Bersamin. At malamang hindi po papayag si Bersamin na Executive Secretary. Hindi po papayag si Bersamin na babaliwalain po yung utos ng Supreme Court. Eto ngayon ang tanong. Ano ngayon kung hindi pumayag si Bersamin? Kung gusto nung nasa Malacanang. Hindi, mali pala. Kung gusto nung tunay na nagpapatakbo sa Pilipinas. Kung gusto niyang ipakulong pa rin si Bato. Magsusuwagan na sila. Tandaan po ninyo, may experience na po tayo rito sa gobyerno na to. Kahit po yung executive secretary, kayang tanggalin nung boss chief ng Pilipinas. Hindi na ako tiyak kung si BBM pa rin kasi madalas magtaka si BBM Okay. 'Di ba si executive secretary yan si Attorney Vic Rodriguez Kaya nilang magtanggal niyan. Kaya makikita po natin yung bangis ni Bersamin
pag nariyan na po yung warrant of arrest ni Senator Bato. Anyways, ang nakakatuwa lang po doon, hindi po nagpapadala yung mga tao, wala pong pakialam. Ganun ba? Dadakipin na ba si Bato? O sige, meron na ba kayong napakulong sa mga magnanakaw sa flood control? Bumabalik na po tayo eh. Stick to the plan na po yun. Stick to the script na po kami. No? Wala kaming pakialam. Side bet lang lahat yan. Hindi nyo po maaagaw yung atensyon ng mga tao. Kailan kayo makakapagpakulong? Kahit na may placard ka dyan na make love not war, kung ano man yung placard ng ICI, wala kaming pake. Magtrabaho kayo. Tinanggap nyo yan. Kailan may makukulong na magnanakaw? Yan lang po ang gustong tanungin ng mga... Tapos, eto dilema nila eh. Makapagpakulong man sila ng mga nasa baba, mga engineers, mga driver, mga contractor, kailan naman kayo magpapakulong ng mastermind? Kaya walang katapusan to eh. Walang katapusan yung gusto natin. Kasi gusto na ng mga tao ng katarungan. Lalo na po itong mga taga Cebu. Hindi nyo na po mapapapayag ang mga taga Cebu na business as usual tayo. Hindi na po papayag yung mga taga Cebu na matapos silang malagasan na marami sa kanila galing Cebu. Yung 188 na yan galing Cebu. Hindi na po sila papayag yung mga taga Cebu matapos po sila malagasan ng 100 plus katao. Wala pa rin pong dapat managot sa mga pagbaha na ito. No? Sasabihin, hindi naman flood control project eh. Yun na nga po, gumagastos po. Hindi nyo nakukuha eh. Ano man ang dahilan ng pagbaha, okay lang kung hindi tayo gumastos ng flood ng bilyon o trilyong piso na budget sa flood control. Kung tayo po ay may budget na bilyon-bilyon, trilyon piso, di po ba? Kung meron po tayong budget na trilyong piso sa flood control, tapos may baha pa rin, huwag nyo pong sabihin na, hindi naman flood control ang problema eh. Ang problema ay ganito, quarrying, development. Tama po yan, yan po ang problema. Pero kung wala naman pong magiging silbi pala yung flood control, bakit pa po kayo nagbabudget? Yun lang naman po yun eh. Nagbudget tayo, yung pala, hindi rin naman pala mapipigilan niya yung baha. Ang linaw eh. Dapat may dam, di ba? Dapat madadivert. Kasi alam na nga nila na may bumubuhos na baha eh. Dapat may gumagawa ng dam, sabi ni Vera 4. Walang gumawa. Dapat may pupuntahan kasi. Yun kasi dapat yung logic nun eh. Sasabihin kasi ng mga pilosopo, malakas yung ulan. Yun na nga po yun eh. I-anticipate nyo po na kung malakas po ang ulan at nanghingi po kayo ng budget para sa flood control, kontrolin ang baha. Kung hindi po na-control ang baha, palpak ang flood control project. Trilyon ang binadget po dyan. Ano man ang dahilan yan, dapat sige rata og sa kasuko og yaw-yaw unya wala tay gibuhat ang mga tao. Hindi ko naintindihan. Opo, nasa Iloilo po ako. ang ibig mo ba sabihin na sige lang tayong ako nagsasalita? Vlogger po ako eh. Yun lang po ang kaya kong gawin. Okay.
Punta na po tayo rito sa sinabi po ng dating Justice Associate Justice Noel Tiam. Ang ganda po ng mga katanungan niya, no? Kino-question niya po kung ito po ay matutuloy po itong warrant of arrest ni Senator Bato. Ito po ang marami, hindi lang pala 5. Ilang bang katanungan to? Minsan, masarap pong pakinggan yung argumento ng matatalinong tao. Ito po ang mga katanungan ng matalinong tao. Sigurado ka matalino yan. Opo, dahil siya po ay isang Supreme Court Justice. Hindi ka po makakarating ng Supreme Court, magiging justice ka kung bugok ka. Wala pong naging Supreme Court Justice na bugok. Okay. Sabi po ni retired Supreme Court Justice Tiham, isang hamon sa soberenya. Maraming tanong ang dapat pagnilayan bago sumuko sa ICC. Yan. Okay. Ayon kay Tiham, ang usapin to hindi simpleng issue ng batas, kundi isang pagsubok sa soberenya. So, ito po yung mga katanungan ni Tiham. Una, iginit ni Tiham na dapat linawin muna kung may legal na batayan ba ang pagpapatupad ng naturang kautusan. May legal basis ba yung ICC warrant of arrest? Yan po yung gusto niyang itanong. Okay, dapat sinagot mo. Justice ka eh. Dapat sinagot mo na. May legal basis. Kasi po pagtatalo yan eh, di ba? May legal basis ba yung under ba tayo ng warrant of arrest ng ICC kung hindi na tayo member? O, yan yung gusto niyang itanong eh. Kung may warrant of arrest mula sa ICC, ito ay pinatutupad, ito ba illegal na maipatutupad? O, yan nga po yung tanong namin sa inyo. Kasi po, ang tingin namin hindi. Hindi ka nga member, paano maipapatupad yun? Okay. Ikalawa, tanong, kung papayagan ba ng korte sa Pilipinas na ipatupad ang isang kautusan mula sa isang banyagang hukuman, tandaan po ninyo, hindi po nakarating sa korte yung pong question na yan nung panahon ni Tatay Digong. Nung pong kaya nga po ang tawag ng pamilya Duterte, kinidnap si Tatay Digong, dinala sa Hague. Tandaan po nyo, hindi po siya pinadaan sa korte. So kung sa question po ni Tatay Digong, hindi po nakadaan ng korte kaya hindi po nasunod yan. Ngayon, kung may korte po tayo na magpapatupad niyan, dapat talaga ilinaw ng Supreme Court yan. Okay, yan po yung ikalawa niyang tanong. Ikatlo, binigyan din niya ng kapangyarihan ng legislatura at kung papayagan ba ng Senado ang pag-aresto sa isa nitong kasapi. Okay, di ba? Lagi nilang sinasabi yan eh. Merong courtesy, legislative courtesy. Yung Senado nga hindi mo pwedeng padaluhin sa legal na investigasyon, di ba? Nag-iimbestiga halimbawa HOR. Inimbitahan nila si Senator Bato dati. Hindi po nila pwedeng pilitin. Hindi po nila pwedeng pilitin eto si Bato na dumalo at pag hindi dumalo ay isasampi na dahil po sa parliamentary courtesy. Bakit po yung ibang bansa papayagan nyo na arestuhin yung senador? Yun yung question ni Justice Tiam eh. Dinadaan niya lang sa tanong pero kino-question niya yung gagawin ng Senado. Kasi po, ang linaw po na sinabi nito ni
ni Senate President. Tapang-tapangan, pero actually pinamimigay niya si Bato. To preserve the dignity of the Senate, ito sabi ni Tito Soto, to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premise. Ayan. Outside the Senate premise, that's no longer our concern. Pag nasa loob daw ng Senado, hindi niya paparesto. Once na lumabas, wala na siyang pakialam. Wala ka palang kwenta talagang Senate President. Kasi dapat tinitiyak mo na yung pag-aresto kay Bato at sa ibang senador ay naaayon sa batas. Ibig sabihin, Badong, kung sakasakali na may warrant of arrest si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at saka si Chis Escudero, dapat ba hindi ipadakip ni Tito Soto? Kasi sinasabi mo, dapat protektahan yung Senado. Bakit si Laila de Lima napakulong nung siya ay senador? Hindi po naman usapin to nung Senado. Poprotektahan mo yung senador at all cost, hindi po yun. Kaya mo pinoprotektahan yung Senado dahil foreign entity yun eh. Hindi naman yan korte ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung korte po ng Pilipinas, kung korte po ng Pilipinas yung pagbabatayan mo ng pagpapasya, sinabi ng korte ng Pilipinas na ipakulong yung mga senador, sumusunod ka kasi mambabatas ka ng Pilipinas eh. Susunod ka dapat sa batas. Kaya lang, hindi ka naman Senate of Netherlands. Hindi ka naman Senate of ICC. Ikaw ay senador ng Pilipinas. Uutusan ka. O pipilitin na kukunin yung senador. Wala namang kinalaman yung foreign entity na yan. Wala naman jurisdiction. Bakit ka papayag? Probinsya ba tayo? Yan sabi, probinsya ba tayo ng Netherlands? Bakit ka papayag doon? Tuloy po natin ang mga katanungan ni Justice Tiam. Ikalimang tanong niya. Ito po, tinututulan niya yung nangyayari. Dinaan niya lang sa tanong. Tanong niya, kung akbang na ito ay magdadala ng katatagan o kaguluhan sa bansa. Obviously, makakadagdag na naman po ito ng kaguluhan. Di ba? May magpoprotesta na naman dahil dinakip nyo na naman yung isang Filipino citizen. Obvious na obvious po yan. Kaya ito, very obvious po, dinaan niya lang sa tanong. Instead na sabihin niya na ito ay magdadala ng kaguluhan. Hindi po, dinaan niya sa tanong. Matalino talaga itong mga huwes na to, justice na to. Ika-anim, binigyan din ni Tiam ang implikasyon nito sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa sa ASEAN. Will ASEAN neighbors respect us or disrespect us for surrendering our sovereignty and independence? So ayon po kay Tiam, pag pinamigay natin si Bato, tantamount to surrendering our independence, surrendering our sovereignty. Di ba? Sinusurrender na natin yung ating soberenya. Tanong, igagalang pa ba tayo ng Association of Southeast Asian Nation? Nakita nyo po ba yung treatment sa atin? Malaking bahagi po nun yung ginawa ni BBM kay Tatay Digong. Kaya tayo isolated. Anong klase itong kapitbahay natin? Kaya niyang ipagkanulo. Anong klaseng leader to? Kaya niyang ipagkanulo yung dating leader. Doon sa bansang hindi naman tayo member. Sa isang international entity na hindi po tayo kasapi. Very willing
yung presidente natin na isuko tayo. Ikapito, maapektuhan ba nito ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan? Opo. Natural po yan. Kasi wala kang soberenya, sunod-sunuran ka lang. Hindi ka independente, nakikipag-deal kami sa'yo. Sunod-sunuran ka lang pala sa ibang bansa. Wala ka palang sarili. Kumbaga, anong uri ng gobyerno ito? Makikipag-deal tayo dito, papasok tayo dyan. Paano natin matitiyak yung puhunan natin? Kung yung mamamayan niya nga, hindi niya tinitiyak yung kaligtasan ng mamamayan niya. Paano pa yung pamumuhunan natin? Di ba? Alam niyo, foreign investors, pasok kayo dito, hindi lang po yung kita yung habol nila. Nakikita sila. Mismo yung puhunan nila, safe ba tong puhunan na to? Ikawalo, nagbabala sa posibilidad ng isang constitutional crisis kung ideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng anumang pag-aresto. Tama po. Malamang yan yung iniiwasan ng Supreme Court. Kaya hindi pa nila pinagpapasyahan yung kay Tatay Digong. Pero sa totoo lang po, dahil po sa sinusundan na, nasusundan pa, trabaho nyo po sa Supreme Court, na magpasya na po kayo. Kinakailangan nyo po magpasya sa Supreme Court. At panghuli, binigyan pansin niya ang nakabinbing kaso sa Korte Suprema ng may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Within effect, the still unresolved pending habeas corpus petition filed before the Supreme Court relating to the rendition of FPRD at to The Hague in violation of his constitutional rights. Correct. Maapektuhan po niyan ng muling pag-aresto. Di ba? Kung paano kung biglang ideklara ng Supreme Court na labag sa batas? Dalawa na habulin natin kung papayagan natin si Bato. Pinamigay natin Pinamigay natin si Bato o ipapamigay natin si Bato. Meron na nga nakabinbin sa Supreme Court, kino-question kung tama ba na dalhin si Tatay Digong, hindi ba nalalabag yung kanyang karapatan nung dinala siya sa The Hague. Paano kung nagpasya yung Supreme Court? Nalabag sa batas yung ginawa nyo. Ang next course niya, papabawi sa atin si Tatay Digong. Paano babawiin ng gobyerno? Sabi ng ICC, may jurisdiction kami kay Duterte. Malamang may jurisdiction rin sila kay Bato kasi same case yung binibintang sa kanila. May jurisdiction din kami kay Bato. Kaya ang mangyayari ngayon, mahirapan tayong bawiin si Tatay Digong at si Bato kung magpasya man ng pabor sa mga Duterte yung Supreme Court natin. Kaya sa madaling salita, salot tong gobyerno. Nagbibigay po ng problema sa ating mga Pilipino. Yun po yung punto natin doon. Dapat, una sa lahat, proteksyon ng mamamayan. Hindi po tayo nagiging palasunod lang sa mga dayuhan o sa mga interest ng dayuhan. Okay, sagutin po natin tong mga narito po sa mga naghihintay ng kasagutan, yung mga post po na naghihintay ng kasagutan. Eto po, may maganda po rito, no? Post po to nung Bisayang Ilocano. ICI investigator. 2 taon na palang sirayang riverment sa Davao River. Bakit hindi po siya na-repair? Tanong po na ICI investigator sa residente.
Oo nga po, 2 taon na mula nang masira. Eh kasi po, si Bongbong Marcos na po ang naging presidente. Kaya hindi... ay CI investigator at Magalong, aka Kain Suka, walang nasabi at napangiti na lang. Barado si Magalong. Naghanap sila ng butas sa Davao City na sa mukha nila mismo sumambulat ang ihi at ebak nito admin na ito sa butas. Namutlang DPWH kasi sila pala dapat ni Marcos ang nagpagawa nun dahil 2 taon na nasira yun. Ibig sabihin, si Marcos ng Pangulo at hindi nabigyan ng budget o sadyang hindi pinagawa o pinarepair ang mga nasabing sira nung sila na nakaupo. Siyempre, Davao yun, gigipitin ng mga bangag. Imagine po ninyo, alam po nila na may mga nasisirang parte, pero hindi na po nila binibigyan ng pondo buhat nung umupo sila eh. Para lang po masabi na may nasirang may nasira. Natural po yan, kaya nga po may maintenance eh. Di ba? Pero hindi po yan ghost project, hindi po malabnaw yung semento. Pahiya. Pahiya si Magalong. Alam mo, nakakahiya Magalong. Hirap na hirap ka makahanap ng naghuhukay ka pa para picturean yung di umano yung anomalya. Samantalang sa Baguio City, yung buong kalsada natabunan ng lupa, walang makadaan. Okay. Kung walang pinsala galing sa baha, hindi masyado sa hangin. Ang talaga naging pinsala ay galing sa baha dito sa bagyong ito, hindi masyado sa malakas na hangin. Yan po ang sinabi ni BBM dito po sa naganap sa Cebu. Kaya po, ang solusyon po nila, pinaimbestigahan niya na po yung Davao City. Palakpakan po natin. No? Sa biglang tingin, na-realize ni BBM, baha, pinsala galing sa baha ang nakaapekto sa Cebu. Hindi po yung hangin. Kasi dati pag bagyo, malalakas na hangin. Ito po, baha ang nakapinsala sa Cebu. Kaya ipinag-utos ko po sa ICI, magmula ngayon, balik-balikan natin ang Davao City at mag-imbestiga tayo sa Davao City. Galing. Okay. Ito naman po, si Representative Boji D. Ano po to? Speaker of the House. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na maging handa, magkaisa, at huwag magpakampante. Mas mainam na sobra ang pag-iingat kaysa magsisi kapag huli na. Ganda po ng sinabi ninyo, Mr. Speaker. No? Nananawagan ng pagkakaisa, huwag magpakampante, mas mainam na sobrang pag-iingat kaysa magsisi. Kaya ako bilang speaker, sabi po ni Speaker Boji, para po sa ganap tayong makapaganda, huwag po pa ako sa may emergency alert, warning daw matindi. Biscotto House. Hanggang ngayon ba may botohan pa rin Biscotto House or Bongbong? Okay. Ito po, tuloy ko po yung sinasabi ni Speaker. Kinakailangan po natin maging doble ang paghahanda, no? Huwag po tayong para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. At dahil po dyan, pinaiimbestigahan ko na po ang Dolomite Beach. Palakpakan naman natin si Speaker. No? Habang pong may baha po ayan po, malakas po ang pagbagyo, pag-ulan. Habang pong nararanasan na po ng mga kababayan natin sa malalapit sa ulanan, yung matinding pagbaha, malakas na ulan, ang sabi po ni Speaker, inutosan niya po si Ridon. Ridon, imbestigahan mo yung Dolomite. Ang gagaling niyo po. Bilib na bilib ako sa inyo.
no? Dolomite naman pinaimbestigahan kere doon. Okay, ito naman po. Si Tito Soto. Isang beses lang si Romualdez nabanggit kaya hindi ko alam kung gaano kahalaga na humarap siya sa Senado. Ang galing ni Tito Soto. Isang beses lang pala eh. Isang beses lang pala nabanggit, bakit namin pinag-iisipan niya kung iharap niya po. Alam mo, Tito Sen, pinapakilala mo lang kung gaano ka kabugok din na Senate President. Oo, bugok kang Senate President. Yun nga, kahit nga walang nagsasabi, kung nakita ninyo, na-realize nyo na bakit panay congressman? Di ba? Bakit ang daming contractor na congressman, congressman ang involved dito sa flood control project. Kahit po hindi nabanggit si Speaker, dapat iniisip nyo. May kanalaman kaya yung pinuno nila? Di ba? Dapat ganun yung pag-iisip eh. Eh ikaw, binanggit na eh. Isang beses, hindi po isang beses, dalawa. Si Diskaya binanggit din po. Binobola niyo po kami. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ala. Hindi ko na naman naon ang dapat iyon. Ay, nakaon naman pala. I know that she's waiting. Dalawa posisyon ni Bonjing, Ombudsman at DOJ. Comment na po. Wala na Jude Namao ang Pilipinas. Pinas. Regina Gaspe. Rosel Garcia. Boss Bats, masarap yung biskotyo sa Biskotyo House. Sherin Maki, pakinggan nyo ang motherhood statement ni Speaker D. Dalawa posisyon ni Bonjing, Ombudsman at TOJ. Like done na po. Yan, maraming salamat kay Loveline Shibukawa. Mga kapatid, sige lang, mag-likes lang po kayo. Huwag po kayo mahiya. Yung may mga pangkape po, huwag rin po kayo mahiya magpakape. Sir Bad, saan lugar ka kumain ng lapas batchoy? Doon po mismo sa Lapas. Sa Lapas. Yung original batchoy po, yung ano na, kalimutan ko. Basta yung original na Lapas batchoy, doon po kami kumain. Masarap po. Jassy Jeffy, good morning Boss Baz. Ingat po kayo sa Iloilo. God bless. Pa-shoutout po sa misis ko si Town Ruby. And sa anak ko si Constantine Daman, watching as a family. Okay, shoutout po kayo sa Mrs. Town ni Ruby at saka si Constantine Daman. Nag-live ka kanina, boss? Nag-live ako kanina sa Lapas Batchoy? Opo. Good day, Sir Baz. Paano kita makontak at may share ako info sa'yo? Huwag niyo po ko share ng informasyon at hindi ko... Diyan lang po, dito lang po sa FB lang po. Bakit po nandiyan ka sa Iloilo? Ako po ay nasa Iloilo dahil po yung aking pong anak ay dito na po dito na po siya mabibase. So hinatid po namin. Ayan. 6 months po siya na dito dito po siya na-assign. High in subdivision na ba? Patong-patong mga sasakyan pag sinabi ni SPD. Boss Baz, ito ang gobyerno inutil. Leonie Paxing. Kanina si Anthony Velasquez. Gebron umitim. Boss, grabe pangsasalot nila sa taong bayan, pati kalamidad, nahawahan na rin. Correct na correct po kayo. Boss, grabe,
Sir Buds, pupuntahan ka sana kita dyan. Kaya lang may bagyo. Sino yung witness sa Dolomite? Si Pacman. Let's midnight. O nga, may bagyo eh. Stay put na lang po kayo dyan. Sa mga lugar nyo. Ayan, no? Yari tayo dyan. Malakas na rin po ang ulan pala dito. Tinitignan ko kung may mga nakapayong at tinatangay ba yung payong. Anong FB page nyo, Sir Buds? Badong Aratilis po. Ang Iloilo, Dilawan po majority, so medyo ingat po, Ilonggo po ako. Wala naman po akong problema, hindi naman po ako ng ano. Sa labas, hindi naman ako nagba-vlogs. Boss Buzz, nasa Mandurriao po ba kayo sa ngayon? Hindi ko po alam yung Mandurriao eh. Boss Buzz, sana padala ka rin ng SMNI sa Dahig. Bakit naman eh? Hindi naman po. Hindi po ako ka-importante. Salamat Sir Buds, nag-PM ako sa iyo. Jimmy Nicolas. Boss, malapit ka na sa Boracay. Pwede ka na dumaan bago umuwi. Sa ibang panahon na po. Hindi po totoong malapit na ako rin. Layo. Hindi na lang mga taon sumisigaw ngayon, pati na ang kalikasan, boss. Correct. Takbong QT TV, ang hotel mo, Boss Buds, malapit sa Festive Walk. Hindi ko po alam yung Festive Walk eh. Pasensya na po kayo. Saan ka bukas, Boss Buds? Pa-picture ako sa'yo, Solid Duterte. Chonky TV. Hindi ko po alam ang punta ko bukas eh. Pag umuulan po, baka sa hotel lang po ako. Tsaka alam nyo naman po dito, siyempre mga Dilawan po tao rito. Mahirap po. Mahirap po tayo paghala-gala na. Boracay, Boss Bud, 6 hours lang from Iloilo. Kita nyo, 6 hours, ang layo nun.